Sige po, let's pray po. Aming mapagmahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong mapagpakumbaba at puspos ng pasasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa buhay, sa lakas, at sa pagkakataon po na muli namin naramdaman ang inyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan po ninyo na kailanman ay hindi nagbabago. Sa bawat umaga, Panginoon, sa kabila ng aming mga kasalanan, ay patuloy niyo pa rin po kaming binubuhusan ng inyong biyaya at pagmamahal. Tunay nga pong napakabuti mo po, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin na linisin po ninyo ang aming puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming kahinaan, at sa pagkakataon, Panginoon, na nakalimutan po namin unahin kayo. Panginoon, palitan po ninyo ng kapayapaan ang anumang takot o pagod, at pag-asa ang anumang kalungkutan. Lord, we invite your presence here in this place po, Panginoon. Hayaan niyo pong maramdaman namin ang inyong kalapitan, na bawat isa sa amin ay mapuno ng inyong Espiritu Santo. Naway sa aming pag-awit, panalangin at pagsamba ay maging mapanghandog na kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa inyong kabutihan. Kayo po ang aming lakas sa panahon ng kahinaan, aming ilaw sa gitna ng dilim, at aming sandigan sa laban ng buhay. Turuan niyo po kami maging tapat sa inyo, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa na nanarito, sa mga papunta pa po lamang, at maging sa mga nanonood sa live. Lord, fill this place with peace, joy, and love. Touch every heart po, Panginoon, heal every wound, and strengthen every faith po, Panginoon. Naway sa pagtapos ng aming pagsamba ay mas maging malapit po kami sa inyo at mas makilala pa po namin kayo. Lahat ng ito ay tinataas po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen po. Yun po. Let's sing Redeemer, Savior. I know you have me on your mind, with your hand up on that hill, for you saw me with eternal eyes when I was yet in sin. Redeemer, Savior, friend. Every stripe upon your mother back, every thorn you pierce your heart, every nail drove deep to guiltless hands, stirs a joy love knows no end. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, redeem my heart again.
redeem my heart again. Savior, come and shelter me from sin. You're familiar with my remain, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, Savior, and friends. Bigyan po natin ng napakalakas na palakpakan. Patuloy po natin ang audition. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos with open order, shines like the moon, let all experience the King of glory, the King of all kings. Who breaks the chaos back into order, who makes the with holy thunder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross.
mighty clay, almighty forever, and I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived and you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay, almighty forever, and I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live and you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. From the everlasting to the world we live, Father's only Son, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. You died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live and you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 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 Patuloy po natin ang awitan. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again.
you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, amazing love, I know it's true, that it's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, amazing love, I know it's true, that it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing
grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hands upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth fails, calls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh, at the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate
lahat, aming Ama na nasa langit, Ama, nagpapasalamat po kami sa magandang umagang ipinagkaloob niyo muli po sa amin. Salamat, Ama, at kami po ay binigyan niyo ng kapahinga. Binigyan niyo kami ng panibagong buhay, binigyan niyo kami ng panibagong lakas. Patuloy, Ama, na kayo ay patuloy nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan po ng bawat isa sa amin. Kinikilala namin na, Ama, na ang lahat ng biyayang aming tinatanggap ay sa inyo po nagmula. Kaya Ama, salamat, Ama. Salamat sa mga biyayang ito, maging sa kagalingan ng aming mga karamdaman, sa aming lakas. Patuloy na probisyon at patuloy na proteksyon nyo, patuloy na ipinagkakalob nyo, Ama, sa inyong mga anak. Kaya masalamat, salamat po sa magandang araw nito. Humihingi rin po kami, Ama, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Hayag ang aming buhay, aming Ama. Kami po ay nagkakasala, Ama. Marumi ang aming isip, marumi ang aming salita, marumi din po ang aming mga ginagawa. Kaya mapatawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami sa oras na ito at gawin niyo po kaming malinis sa inyong harapan, banal at patuloy na nakalulugod sa inyong harapan. Salamat po amin, Ama. Dalangin din po namin aming Ama ang taong gagamitin mo bilang iyong mensahero. Si Pastor Raul, aming Ama, bigyan mo po siya ng karunungan at kaalaman at dalangin ko aming Ama na ang mensaheng ihahayag niya na sa inyo po nagmula ay itanim sa bawat puso't isipan po namin. Hindi lamang, Ama, itanim sa aming puso, bagkus, Ama, ito po ay patuloy na lumago, tumubo at patuloy na makita sa aming mga buhay. Pahintulutan niyo po na ang aming mga buhay na ito ay patuloy na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Mamuhay kami ng banal at patuloy na nagbibigay ng karangalan, kadakilaan at higit kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Kaya masalamat sa magandang araw na ito at sa inyo po namin pinagkakatiwala ang araw na ito. Patuloy kang maitaas, mapupurihan, maparangalan sa pamamagitan po ng aming mga buhay na ito. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Manitili po tayong nakatayo para sa salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew 6, verse 25 to 34. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o inyong iinumin. O tungkol sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot sapagkat hindi ba masikip ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa mga damit. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani ni nag-iipon sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa kanila? At sino sa inyo ang kayang dagdagan ng isang siko ang haba ng kanyang buhay sa pamamagitan sa pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa inyong kasuotan? Isipin ninyo ang mga liryo sa mga bukirin, kung papaano sila tumubo. Hindi sila nagtatrabaho at hindi sila gumagawa ng damit. Gayunman, sinasabi ko sa inyo, kaya't na si Solomon sa lahat ng kanyang kaluwalhatian ay hindi nakapagsuot ng tulad sa isa sa mga ito. Kung gaanong dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa bukirin na nabubuhay sa ngayon at itatapon sa hurno, kinabukasan gaano pa kaya na kayo ay higit na kanyang dadamitan, kayong mga maliliit na pananampalataya. Kaya huwag kayong mabalisa at sabihin, ano ang aming o di kaya ano ang isusot naming mga damit. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang mga bagay na ito,
at alam ng iyong makalangit na Ama na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Sapagkat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ay maibibigay sa inyo. Last verse, 34. Huwag kayong mabahala sa kinabukasan, sapagkat ang bukas ang mababahala sa kanyang sarili. Ang bawat araw ay may sapat na sariling kaguluhan. Papuri po sa salita ng Diyos. Maaari na po tayong upo. Hello. Sound. Hello. Naririnig naman po. Dinig sa dulo. Puri po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at isang magalakan po sa akin, sa aking buong pamilya na muli at makapiling kayo ngayong araw ng pagsambat, pagpupuri sa Diyos. Ilang panahon din po na hindi tayo nagkasama-sama, no? Huling pagbimensahe ko na pinatutulutan ako ng Diyos doon sa lumang simbahan, sa dating church, ano po. Pero purihin ang Panginoon, napakabuti ng Diyos. At ito, yung matagal na pinapanalangin, di po ba? Sa kanyang kapanahonan, ipinagkaloob ng Diyos. So, ibig po sabihin, ang Diyos dumirinig sa ating mga panalangin. Tama po? Binibigay yung ating mga pangangailangan. So, yun. Salamat, kapatid. At, so, yun po. Kaya po isang napakalaking bagay sa ating mga mananampalataya na sa ating paglalakbay dito sa buhay natin. Pansamantala, ano po? Habang tayo pansamantalang nabubuhay dito sa pansamantalang mundo, huwag po nating iaalis yung ating identity. At sino ba yung nagbigay ng buhay at kakayanan sa atin? Tulad po nung ating inawit, di po ba? Sabi doon, yung sa cross, lumuluhod tayo. Bakit? Dahil nakita natin yung Panginoon na nagbuwis ng kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay na bago. Dati kasi hindi kalugod-lugod sa Diyos ang buhay natin. Subalit sa habag at biyaya ng Diyos, tayo binago. At kung tunay na tayo binago, sabi ano po? Mamumuhay tayo ayon sa liwanag ni Kristo, which is tinatawag nating Panginoon. Tama po ba? Panginoon natin ang Panginoong Hesus. Tama po? At wala pong alipin, walang serban na mas higit sa kanyang Panginoon. Kung sinasabi natin, Lord, Panginoon kita, mangyari ang kalooban mo sa akin. Tunay na po, nawa, yung diwa nung essence, nung mangyari ang kalooban sa atin ng Diyos, ay atin po ma-apply sa ating buhay. Hindi lang po sa ating mga kaalaman, kundi rin po sa paano natin i-apply yung salita ng Diyos sa ating buhay. Which is yun po yung mahalaga sa buhay ng mga Kristiyano. Kasi tayo po yung lalakad dyan sa labas Tayo yung nakikita ng ating mga kapitbahay. Tama po ba? Tayo po yung nagkakakita-kita, nagkasama-sama, nagpe-fellowship. Ngayon, kung yung liwanag ni Kristo na sinasabi natin na tayo yung radiant, tayo yung reflection, tayo yung sa atin nag-i-emit yung liwanag ni Kristo na tinanggap natin, loobin ng Diyos, makita po sa atin yun. Hindi lang po sa salita, kundi lalo po doon sa pamumuhay po natin. So, purihin po ang Panginoon. Ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa aklat ng Mateo. Ito pong aklat ng Mateo, ang pinakasentrong tema po kasi ng aklat na to, ang Panginoong Hesus, siya po yung ipinangako ng Diyos. Even doon sa Old Testament, siya yung ipinangako ng Diyos na tutubos doon sa kasalanan, magliligtas sa kanyang bayan. At yun po ay nakamata po doon yung mga Old Testament people. Hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus at dumating siya, nakasalamuhan niya yung mga tao. Subalit ang inaasahan ng mga tao doon, ng mga Old Testament people, yung hari. Tama po ba? Yung kapag nag-i-expect tayo ng hari, ano hinihintay natin? Kapag tayo nag-i-expect, ang presidente darating.
Ano ba in-expect natin na makikita natin physically, visually? Di po ba isang matigas, marangya, ano? At siyempre may kakayanan. At kapag nilapitan, may kakayanan, sabihin na pa, literal, kayang i-provide yung pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Ang iniintay po nila ay hari. Subalit, nung dumating ang Panginoong Hesus, siya po ipinanganak. Saan po ba siya pinanganak? Sa sabsaban. So, parang taliwas yata doon sa iniisip ng mga tao at iniintay na hari darating. Ano po? Yung perception ng mga tao. Nung po siya'y lumaki, yun po, pinakilala po sa chapter 1, yung kanyang genealogy. Pero kung ating pong babalikan at pag-aaralan ng mga tao noon, yung kasulatan, totoo po yung propesiya sa Old Testament na nagmula sa lahi ni David. Kasi sa chapter 1, ipinakilala po, pinakita yung genealogy ni Jesus Christ na siya naggaling sa lineage ni David. So doon po sa pangalawa, nakita po doon na doon siya dinalaw ng mga pantas. Ipinakita rin po doon yung propesiya na siya dadalawin ng mga matatalino at pakilalang tao. Sa chapter 3 naman po, may forerunner na dumating, si Juan Bautista, at pinakilala si Jesus na siya yung sinasabi ng kasulatan na siya yung higit kaysa sa kanya. Sa chapter 4, nagsimula po yung ministry ng Panginoon. Siya po, doon siya nagsimulang tuksuhin ng Diablo. Sa chapter 4, tama po ba yung sinasabi ko? Baka po naliligaw na. So sa chapter 4, siya po yung nagpunta doon at dinala siya ng Diablo doon sa ilang, di po ba? At pinakita yung, ano po ba yung ano? Dahil siguro alam ng Diablo na nagugutom tong tao sinasabi nilang hari. Ano sabi niya? Kung ikaw ngay talagang Diyos, gawin mo nga tinapay itong mga batong ito. Subalit, alam niyo po ba na ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, mapagtatagumpayan po ang gawa ng kaaway, ang gamit po, hindi sariling kakayanan, talino at prinsipyo ng mundo. Tama po ba? Ano pong ginamit ng Panginoong Hesus para itabo yung, i-review yung kaaway? Salita rin mismo ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, nasusulat. Di po ba? Huwag mong tuksuhin ang Panginoong Diyos. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pangalawa, dinala saan? Doon sa gilid ng hills. Sige, sabi ng kasulatan, patihulog ka. At ikaw ay aalalayan ng iyong mga anghel, hindi masusugatan ng iyong mga paa. Sabi ng Panginoon, nasusulat din naman. Huwag mong tuksuhin ang Panginoon ng Diyos. Ano po ang ginamit ng Panginoong Hesus? Word of God. At yung panghuli, pinakita ng Diablo yung karangyaan ng mundo. Sa chapter 4 pa rin po. At doon, sabi niya, nakita mo ba yan? Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sige, ako lang ang kilalanin mo. Sumama ka lang sa akin. Pagbigyan mo lang ako ngayong araw na to, huwag ka munang pumunta dyan sa mga ka-fellowship mo at ako bahala sa iyo. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi po yun yung sinabi. Kung pala sa panahon po ngayon, yun po yung daya ng kaaway. Ano po, tama po ba? So, yun po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Anong sinasabi? Doon sa doon pinakita sa karamihan ng mundo. Nasusulat. Ang Panginoon Diyos mo lamang ang sasambahin. Ginamitan niya ng salita. Kaya ito po tayo mga mananampalataya, mga Kristiyano at niligtas ng Diyos, hindi po natin totally mapagtatagumpayan ang gawa ng Diablo sa buhay natin unless alam po natin yung sandata natin. Alam natin yung salita ng Diyos. Tama po. Makapangyarihan salita ng Diyos yung ating inaawit, di ba? Yung word ng God, makapangyarihan. At alam niyo po ba na ang Diablo, sumasampalataya rin yan. Minsan nga, pag binasa po natin, yung kung paano sumampalataya ang Diablo, baka mapahiya yung mga Kristiyano eh. Ano po sabi? Ang Diablo man, sumasampalataya rin, nanginginig pa. Ang mga Kristiyano, chilang, okay lang si Lord. Makapag-iintay naman si Lord, di ba? So, yun po yung maganda na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Nare-realize natin yung katayuan natin, kalalagayan natin, na-evaluate natin, Lord, nasa na ba ako? Nasa na ba yung level ng pananampalataya ko sa iyo? Tama mo ba? Amen? So, yun po. At sa chapter 4, chapter 5, dito po nagsimula yung Sermon on the Mount. So, yung po Sermon on the Mount, hindi po sa chapter 5 lang. Chapter 5 hanggang 7 po yan. So, dyan po, nakita po yung sa chapter 4, sa bandang huli kasi, tinawag na yung mga disciple. May mga disciple ng Panginoon at may mga crowd na rin po na nakita yung pagpapagaling at himalang ginawa ng Panginoong Hesus. Alam niyo naman ng mga tao, di ba?
minsan o madalas, to see is to believe. Nakita niya naghihimala. Nagpapakain ng marami. Tara, pumunta tayo, may mapapala tayo dito. Subalit din nila alam, sa pagsunod nila, doon sa nakita nila, nabuksan ang ilan sa kanilang mga isipan, at doon tinatanim yung salita ng Diyos na narinig nila, yun po yung nagbukas sa puso ng ilan doon ng sumampalataya. Pero hindi po lahat doon ay mga mananampalataya na. Yung iba, mga spectator lang. Naghihintay kung ano ba kanilang mapapala sa pagsunod. Subalit yung po iba doon, talagang genuine mga disciple. Kaya po sa chapter, dito sa ating binasa, sa chapter 6, ito, naaba na intro, ano po? Dito po, sinabi ng Panginoong Jesus, ito, yung huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Sabi dito, di po ba? Ano ba tayo? Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo clicker. Ang sabi sa chapter 20, teka, ito po tayo. Ayun. Sabi po rito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong inumin. Bakit sabi ng Panginoong Hesus yun? Kasi po, ang kultura ng mga Hudyo, sila po ay yung mga tinawag ng mga Panginoong Hesus dito, yung mga tinatawag na mga day-to-day basis earner. Yung mga tao na umaasa na sa isang araw, ay kikita sila at yun yung ilalagay nila, bibili ng kanilang sa pagkain, ilalagay sa lamesa. So sa kanila sa pagsunod sa Panginoong Hesus, nakita ng Panginoong Hesus yung kanilang pangangailangan. Hindi lang pangangailangan literal sa buhay, kundi yung kanilang pagkauhaw sa salita ng Diyos. Dahil sila sumunod sa Panginoon, nung marinig ang kanyang mga salita, nagkaroon ng uhaw. Subalit naunawaan ng Panginoong Hesus na sila man ay nag-aalala doon sa kanilang pang-araw-araw na kalagayan sa buhay. Ang kultura po ng mga Hudyo, sila po ay kapag sila mayroong biyaya, blessing, literal na pagkain sa kanilang kapagkainan, sila po kinukonsider nila na isang pagpapalang malaki sa Diyos. Kaya bago sila kumain, nagpapasalamat sila, hawak-hawak sila ng kamay. Kung nakakapanood po kayo ng mga pelikula na may related sa ganito mga film, makita po natin na bago sila kumain, nagpapasalamat sila doon sa biyayan. So yun po ang kultura. Pag sila may blessing sa hapag, malaking pagpapala na po mula sa Diyos. Pangalawa, bakit sinabi huwag kayong mag-alala sa mga pananamit? Dahil po ang kultura sa kultura ng mga Hudyo, yung po mga pananamit nila, doon din po kumisan, tinitingnan yung kalalagayan o estado ng kanilang level sa lipunan. Kapag maganda ang kasuotan, medyo nakararangya. Subalit pagka medyo hindi maganda ang kasuotan, sila'y tinitingnan na parang abado sa kanilang lipunan. Kaya alam ng Panginoong Hesus, ang mga naiisip sa kabila ng gusto nilang sumunod, nahandon yung kanilang struggle na baka hindi sila makakuha ng kikitain sa araw na ito, hindi sila makagkaroon ng pagkain sa ilalagay sa hapag, yung kanilang kasuotan ay gano'n na lang. So, gayon din po, at sabi doon, huwag kayong mag-alala sa kinabukasan, by sinabi ng Panginoong Hesus, na huwag kayong mag-alala. Dahil itong mga sumusunod na kala, naiisip nila rin yung papaano na yung kinabukasan. Kaya sinabi nila, hayaan nyo na yung mga suliranin sa araw na to, ito yung mag-alala. Yung bukas ang mag-alala sa problema sa kinabukasan. So sa panahon natin ngayon, naranasan po natin yan. Hindi po tayo exempted. Kung paano mga mananampalataya noon ay dumating mga pagsubok, gayon din po sa panahon na ito, dumarating. Kahit sa mga panahon pandarating. At yan po ang nararanasan na struggle, hindi lang po ng mundo, kundi even ng mga Kristiyano. Kuminsan, merong darating sa atin na nako-compromise kung sino ba tayo. Nako-compromise yung pananampalataya natin. Minsan nga, nakangako tayo sa Diyos Lord, ito po, sa darating na to, promise po. Subalit sinubukan tayo. Dumating yung pangangailangan. Kung hindi ko kukunin to, papaano na? Heto na maintindihan naman ako ng Lord. Pero ang tanong, na-i-apply ba doon yung sinasabi natin, ikaw ang aking Panginoon at ako yung lingkod? O ang nangyayari, Lord, sa akin ka muna sumunod. Di po ba? At saka na ako ang susunod sa'yo. Kailangan ko to Gaano kahalaga sa atin yung tinatawag natin na meron tayong Kristo sa ating puso? Gaano kahalaga sa atin yung salita ng Diyos na yun yung pagkain ng ating mga kaluluwa, mga espiritu? Kung kaya tayo nakakatayo pa ngayon dahil doon sa pag-ibig ng Diyos, doon sa spiritual na
pagkain to salita ng Diyos na nagsisilbing anchor natin. Kaya tayo nananatiling nakatayo sa pananampalataya. Pansinin po natin ang mundo ngayon. Iba ang pinagkukunan, lalo yung mga hindi nakakabasa ng salita ng Diyos. Yung walang pagkaunawa na mayroong Kristo na bumaba sa lupa at binigay ang kanyang buhay. Na kung sino man sa kanya isasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po yun. Sasamahan tayo pansamantala. Habang pansamantala tayong naninirahan tayo dito, bibigyan ka ng kalakasan eh. Tama po ba? Yung spiritual na kalakasan po natin, napakahalaga po sa atin yan. Tandaan po natin. Kapag ang espiritu mo ay nanghihina, kahit malakas ang katawan mo, madadamay po, manghihina ang physical na katawan mo. Tama po ba yun? Naranasan nyo na po ba yung malusog naman kayo, pero bagsak ang ating spiritual na kondisyon sa harapan ng Diyos. Yung ating physical na katawan, nadadamay. Sabi natin, wala sa kondisyon ng katawan. Ang katawan ko, ang isip ko, pero ang totoo nun, ang spiritual na kalalagayan mo, ang wala sa kondisyon. Tama po. Subalit kung malakas ang iyong espiritu, tandaan po natin, kahit nanghihina pa ang iyong katawan, lumalakas ka, gusto mo nga tumayo, babasahin ko nga yung aking Bible at matagal ko na hindi nababasa. Makakatayo ka dahil yung desire ng puso mo na muli, matunghayan yung kalakasang ibinibigay ng salita ng Diyos. Yan po ang nagagawa at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos hindi natin bubuksan, hindi natin babasahin, hindi natin meditate, hindi po natin maunawaan. Yung sinasabing there is power in His Word. Tama po? Walang power. Bakit? Kasi hindi natin nabubuksan. Hindi natin nababasa. Hindi natin na-meditate. Hindi natin na-apply ito. Subalit sinabi ng Panginoong Hesus, ito, sa kanyang mga tagasunod. At ito po, nais niyang ipasabi maging sa panahon natin ngayon. So, ito po ang ating pag-uusapan. Ito po, mga paalala sa oras ng pagkabalisa. Nakakaranas pa ba tayo na nag-aalala tayo? O meron na po hindi na nag-aalala dito? Salamat, purihin ang Panginoon sa buhay mo. Pero sinabi ng salita ng Diyos, kapag dumating ang iba't ibang klase ng pagsubok, hindi po sinabing kung darating. Ibig sabihin, hindi sigurado. Pero pag sinabi pong kapag dumating, when trial comes, ibig sabihin po, siguradong darating. At diyan po marami ang nalalaglag. Kahit Kristiyano. Subalit, salamat sa salita ng Diyos. Meron siya mga paalala. Pag-aralan po natin ang paalala ng Diyos sa kanyang mga anak. So tayo pa sa mandaling humingi ng gabay sa Panginoon. Salamat Panginoon sa umagang ito. At salamat sa buhay, sa hininga Panginoon na meron kami sa umagang ito. Tunay po Diyos, yung pong kami magkaroon ng hininga sa umagang ito, isang napakalaking pagpapala. Maraming tao, marami kami nabalitaan na natulog lang, hindi na nagmulat ng kanilang mga mata, na wala na ang buhay. Subalit ngayon, handito kami, nakikinig ng mga salita. Ang dalangin po namin, maunawaan namin ay makapangyarihan ng salita, maisapamuhay namin ito at hinahadlangan namin, Panginoon, ang anumang gawa ng kaaway upang ito'y maagaw sa amin at hindi namin maunawaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord. Tunay po, O Diyos, na Ikaw ang aming Panginoon at kami ang iyong mga tagasunod. Ikaw ang aming susundin, kami po mangyari at magpakahayag ka sa buhay namin. At gamitin mo kaming daluyan ng pagpapala mo, liwanag sa nadidilimang mundong ito. At maluwalhati ka sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ang Panginoong Hesus, nung kausap niya yung mga alagad at ilang mga followers doon, nagpaalala siya. Dahil naunawaan niya na itong mga taon to, sa kabila nung, sabi nga, yung present yung kanilang physical na katawan, pero lumilipad maaari ang isipan. Tama po. Nangyayari yon. Even sa church. Even sa panahon natin yan, nangyayari po. Physically present, but, ano ba yun? Mentally absent? Tama ba yun? Maring, introduction pa lang ni Pastor, matagal na. Wala pa ako nailutong Wag po natin muna isipin yung kakainin mamaya. Sabi mo, wag mabalisa no? Ito po yung pagkain inihandog ng Diyos. Pinapakain sa atin ngayon yung kanyang salita. Wag po muna natin isipin yung mamaya, ang paisipin po natin yung salita ng Diyos na maririnig natin at i-apply natin sa buhay natin. Amen po ba doon? So, yun po. Ano po yung mga paalala na ito? Sabi po rito, ayan. Una, sabi ng Panginoon, magtiwala sa kalinga at panubay ng Diyos. Yung po bang providence? Yung po bang kanyang provision? Na anumang sitwasyon, meron nakalang provision ng Diyos, hindi man natin hilingin.
hindi man natin hingin, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Tama po? Yung kinanta natin kanina, kung hindi ako nagkakamali, yung nagpo-provide siya in any season, sabi. Yung isang lyrics ng kanta. Di ba ang sarap pakinggan, ang sarap pang hawakan, na anumang panahon, anumang sitwasyon, meron tayo sa buhay na ito, ang Diyos na nagligtas sa atin, hari ng mga hari, sa pamamagitan niya nalikha ang mga lahat ng bagay, nakikita at hindi, ay meron palang nakalaan sa bawat isa sa kanyang mga iniligtas na probisyon sa kanilang pangangailangan. Hindi lang natin alam kung kailan darating yun, pero alam ng Diyos kung kailan niya ito ibibigay. Sapagkat alam ng Diyos kung kailan mo ito kailangan. Tandaan po natin, iba po yung pangangailangan sa gusto. Ano po? Kaya nga po doon sa binasa kanina, di po ba? At idadagdag sa inyo ang inyong mga needs, hindi po yung wants. Kasi pag wants, iba po yun. So sabi rito, magtiwala sa kalinga at patnubay ng Diyos. Nakita ng Panginoon yung kalagayan ng mga tao at naiisip nila na maaaring ito nag-aalala sa kanilang kakanin. Matagal na silang sunod sa akin. Isipin mo, chapter 5 to chapter 7 na isulat. Sunod pa sila na sunod. At uhaw na uhaw sa nakita ng Diyos, ng Panginoon, yung kanilang pagkauhaw sa salita. At siya'y nahabag, kaya nga po nangaral siya. At doon, pinakita niya kung paano ang buhay ng isang mananampalataya ay dapat na i-apply yung kanyang mga aral at turo dito po sa chapter 5 hanggang 7. Nandiyan po lahat yung sabi sa Old Testament ay tinupad ng Panginoong Jesucristo. Hindi binaliwala, kundi ipinaliwanag. Kaya mula po sa chapter 5 hanggang 6 and 7, yan po ay mga utos, mga paalala at payo ng Panginoong Jesus kung paano ang isang mananampalataya ay mabubuhay, paano sa gagalaw kikilos sa paghahari ng Diyos, sa kanyang kaharian. So malinaw po dito, ang kausap niya dito, mga mananampalataya na. Sanabi ng Panginoong Jesus na huwag mag-alala sa verse 25. Number 1, ang ginamit sa original na salita ay distracting care. Yung ba seemingly na parang may concern ka sa buhay mo, pero nababagabag ang iyong isipan at hindi ka na makakilos na normal dahil doon sa inaalala mo na yon. Yung ba inilagay mo na ang iyong isipan, ang damdamin mo doon sa isang bagay na po pwede mo naman palang hindi bigyan ng ganong ng diin dahil alam naman natin na pansamantala lang ala ng bagay. Subalit kuminsan, alam niyo po ang tao, sa kanyang excitement, sa kanyang kagustuhan na makamtan ng isang bagay, minsan nagkokos po yon upang maratel siya, mawala sa wisyo. Yung mawindang po ba? Nangyayari po yan. Simpleng bagay na lang kapag ang isang, halimbawa, ang isang teenager, nagkaroon ng crush, o umibig ang isang tao, lalaki man o babae. Hindi po ba pagka nakita natin, naramdaman natin, parang merong same feeling, yung opposite na kinagusto natin. Ano po nangyayari? Hindi ba parang sabi ko, parang ka nakalutang sa at yung kumisa sa bahay, ano ba nangyari sa iyo? Pakanta-kanta ka pa. Dati ang sungit-sungit mo. Di ba? Kasi nadadala. Ngayon, dumating, hindi man pala totoo yung iniisip niya na meron din palang damdamin yung isa anong nangyari. Nawala na sa hulog, nawala na sa wisyo. Bumalik na yung dating masahol pa doon sa nakikita sa bahay. Dati pakanta-kanta ka pa. Ngayon, saan sungit mo? Kasi bakit? Nag-alala na. Hinadala na siya ng kanyang damdamin, yung kanyang isipan, hindi na luminya doon sa tamang level ng isipan. Bakit? Walang kumokontrol sa kanyang isip. Walang Diyos na siya ay sinasanggunian na upang ang anuman dumating sa ating buhay, ipaubaya mo sa Diyos. Ano man yan. Sabi nga po, kahit sa anumang bagay, yung gustong-gusto natin, nag-iipon tayo para makabili na ngayon, panahon ngayon, di ba? No offense po, no? Ako man po, gusto ko rin na may magandang gadget. Pero sa panahon ngayon, ang kuminsan o madalas, ang isang tao, pagka gusto ng isang bagay, lahat papasukin, makuha lang yung gusto. Tama po ba? Yung iba, nauso yung mga nagpapahiram ngayon eh. Madali na ako. Kaya lang, pagdating ng paghuhulog, yun ang problema. So, yung gratification, ini-advance, kaysa maging late yung gratification na tinatawag. Ano po? Pero kung titingnan po natin, sabi nga ng iba, pag-aralan natin yung late gratification. Yung bang naghirap ka muna bago mo nakamtan yung bunga. Kaysa kukunin mo yung bunga, tapos pagka nakuha mo yung bunga, yun pala, hirap ang ibibigay sa'yo. So, yun po yung nangyayari sa ngayon. Kaya, paano nabubuhay? Ito po mga mananampalataya dito, pinapangangaralan, pinapaalalahan ng Panginoong Hesus. Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakanin.
Ito po, yun po nadidistract ang mga mananampalataya noon, maaaring nagkakaroon ng epekto sa kanila. Lubhang abala ang pag-iisip sa pag-aalala. Yung lubhang pag-aalala, sabi rito, naliligalig, hindi mapakali. Yung bang uupo rito, lipat dito, tayo dito. Hindi ba, nahilo na yung kasama sa bahay ba? Naikot na yung buong bahay, hindi pa rin mapakali. So, ang isang tao kapag ganyan, tandaan po natin, kumusta ang buhay mo spiritual? Kung kiniklaim na tayo na mananampalataya tagasunod ni Kristo, bakit pa tayo dumaabot sa ganyan? Nangyayari ba yun sa isang tunay na mananampalataya? Binibigay natin sa Diyos yung ating pangangailangan at tayo kakalma manalangin at matutulog ka ng mahimbing. Alin po ba ang maganda? Yung may pagtulog kang mahimbing o yung alas 5 na, akala ng kasama mo sa bahay, aga mong gumising. Pero ang totoo, hindi ka pa pala nakakatulog dahil sa pag-aalala. Nangyayari po yan. At ngayon po, di po ba sa atin, nababalita natin, with no offense po muli, merong mga ilang personality, kabataan, batang-bata, yung mga kanila edad. Anong nangyari? Winakasan na kanilang buhay. Bakit? Wala silang pinahawakan na matibay na angkor kung paano mabubuhay sa mundong ito. Ayun, sabi ko doon, nininervous na. Karaniwan tungkol sa isang nalalapin na pangyari o bagay na walang katiyakang resulta. Yung bang nag-iisip tayo ng isang bagay na akala natin, heto na. Pero ang totoo, malimit, hindi naman nangyayari. Di po ba? Yung sabi ko na po rito, yung para ba yung fear, yung kinakatakot, yung parang false, sabi po doon, yung fear, yung false expectation appearing real. Yung mga ini-expect natin na mali pala, na seemingly para mangyayari, pero hindi mangyayari. Nangyari na po ba sa iyon? Naranasan niyo yun? Yung marami tayong inaalala, naubos yung isang linggo natin, hindi naman pala nangyari yung malimit na iniisip natin. Bakit? Ginagawa ng Diablo. Sisirain na ang ating isip, diskarte mo para ikaw ay makatawag, makapanalangin. At lumuhod at tumawag sa buhay na Diyos na may kakayanang alisin ka sa sitwasyon na yan. Katulad ng mga mananampalataya na sinasabihan niya. So yun po ang sinasabi rito, sinabi ng Panginoong Sus na huwag kang mag-alala. Pag ang Panginoon ba ang may kakayanan na magbigay ng lahat ng bagay sa iyong buhay, sinabi huwag kang mag-alala, mag-aalala ka pa ba? Tayo na po ang mag-isip. Ano ang dapat mong ipag-alala? Ano ang dapat na alalahanin? Yung ba mga darating na mga Judith? Ano pa ba isa? Ano? Edit ba? So yun mga dit na yan, napakayaman ng ating Panginoon. Di po ba? Kung minsan hindi natin ni-expect, yung hindi na natin inaasahan, saka dumarating, kaya ma-miss ka pa Aba, dumating. Pero alam niyo po kung bakit? Inalis na ng Lord yung isip mo doon sa bagay na marubdom na at pinag-aalala mo And yet, heto, dumating. Dahil yun yung timing na gusto ng Diyos na ma-enjoy mo yung pagpapala na meron siya para sa iyo. Isipin po natin, yung pagpapalang dapat natin i-enjoy. Nasira mo na yung mga araw natin at pag-iisip natin sa pag-aalala. Yun naman, darating din pala. Pinangungunahan natin, madalas, yung galaw ng kamay ng Diyos sa buhay natin. Which is yun ang ayaw ng Diyos. So, yun po. Pangalawa, ito po, sa number 2, ang ibig sabihin, huwag hayaang pag-alala o pagkain at damit ay maglihis sa tao sa mas mahalagang bagay sa buhay. Tandaan po natin, maraming tao may masasarap na pagkain nasa hapagkainan. Subalit, walang panlasa sa pagkain. Maraming tao may kakayanan. Di po ba? Subalit ang mga tayo, halimbawa, nagkaroon tayo ng blessing, sabi pagkain. Subalit, binigyan ka ng gana ng Diyos na magana. Di po ba? Nakakakita ako, meron po ako makakilala na kahit lagyan mo ng hainan mo na masasarap na pagkain, hindi niya matikman. Bakit? Kontrolado na yung kanyang pagkain. Uy, borderline na ako, brad. Sayang, ang sarap pa naman. Di po ba? Yung handyan yung pagkain, hindi mo, bakit? Delikado na siya. Or gusto na yung sarap na sarap yung sarap naman ang kain nyo. Wala akong panlasa, wala akong gana. Di ba? Ang Diyos ang naglalagay niyan. Ang may kakayanan maglagay niyan. Kaya mapalad tayo kapag may panlasa pa tayo. Di po ba? Kahit tuyo lang na nakasabit at tinitipid natin, sarap pagsubo mo ng kanin. Daman-dama mo't lasang-lasa mo yung pagkain at biyaya ng Diyos. So, hindi po natin masusukat ang biyaya ng Diyos sa kung ano meron tayo. Kundi kung ano pong ginagawa ng Diyos
doon sa buhay natin. Tandaan po natin, maraming tao ang nalilito kung ano na ang totoo. Subalit ang tunay at totoo na meron tayo, yung totoo na Kristo, nakakilala natin. Yung bumaba sa lupa, isang Diyos nagkatawang tao, binigay ang kanyang buhay, may kapangyarihang magdala ng kaluluwa sa buhay na walang hanggan at may kapangyarihang maglagay ng kaluluwa doon sa impyerno. Iyan po yung ating Panginoon. Tulad ng nangyari kay Marta doon sa Lucas 10:38. Alam niyo po ba istorya ni Marta at yung kanyang kapatid? Ang Panginoong Jesus bumisita doon sa kanilang tahanan. No? Nakita, minsan ganito tayo. Maaring ang ilan sa atin, naku, pupunta si Pastor. Ano kayong paboritong pagkain ni Pastor? Ganyan. Ayun, kailangan maglinis tayo. At doon sa paglilinis na yun, yung mga kasama sa bahay may ginagawa. Nairita na. Nangyayari po ba? Yung gumagawa kayo sa bahay, hindi gumagawa yung kasama nyo sa bahay? Ano po ba pakiramdam? Ratatatatata, di ba? Di ba? Kuminsan kahit lalaki, ganyan. Di ba? Totoo po yun. Yung liwanag na nasa tahanan, parang biglang nag-black out. Nag-brown out. Eh sabi, magiliwanag tayo kahit saan tayo pumunta. So ayan, may darating na bisita. Sabihin natin si Pastor. Pastor natin, oh, ganyan. Ganyan, inayos mo na. Eh, hindi gumagalaw yung ano. Nagsasalita ka na. Wala kang ganyan. O, di nagkaroon ng problema sa bahay. Bakit? O, dahil doon sa dapat na hindi mo naman gawin, ay nagawa mo. Hindi tayo naging liwanag. Sa anumang panahon, di po ba, dapat tayo liwanag ni Kristo. Tandaan po natin yan. So, dumating ang Panginoon. O, nung si Marta ay naabala na, ganun na nga nangyari. Yung kanyang kapatid, anong ginawa? Umupo sa paanan ng Panginoong Jesus. Nakinig sa kanyang mga aral. Bakit? Minsan lang dadalaw ang Panginoong Jesus doon. Binigyan niya ng importansya. Yung pakikinig, ito nga si Marta nagagawa. Kaya yun, napagod. O kapag napapagod ang tao, ano nangyayari? At walang tumutulong. Ha? Umiinit ang ulo. Di ba? Nagkakalampagan na yata. Teka, Lord, nagkakalampagan yata sa kusina namin para nagkakabasag yung mga pinggan namin. Marta, okay ka lang ba dyan? O, hindi na nakati si Marta. Panginoon, wala ba kayong concern sa akin? O, pati Panginoon, kinausap na. Ang sabi doon, trabaho ako ng trabaho dito, kasi yung kapatid ko, handyan lang. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Marta, relax ka lang. Masyado kang nababalisa sa mga bagay-bagay. Alam mo ba na pinili ng iyong kapatid ang mas mabuting bagay? Alin yun? Yung makinig at mag-aral doon sa kanya, matuto sa salita ng Panginoong Jesus. Eh bakit? Alam ba ni Marta na gusto ng Panginoong Jesus kumain doon sa kanyang tahanan? O ang Panginoong Jesus daraan daw para paalalahanan sila pagsabihan at ipaunawa at padama sa kanila yung kanyang pagmamahal. Na-miss niya yon. Bakit? Dahil doon sa care. So maalalahanin, nag-advance siya ng isip. Totoo po ba? Ang mga tao ganyan eh. Hindi pa naman nangyayari, advance ng isip. Kaya kung minsan yung advance, hindi rin mabuti, ha? Minsan, di po ba? Pwede po bang mag-advance? Ibang usapan na yun, ha? Nauubos ka agad, ano? So, yun po, sinabi ng Panginoon, huwag tayo mabalisa. Di ba? Relax ka lang. Ang Diyos, hindi kailanman sa lahat ng panahon, hindi nabalisa. Yan ang gusto niya. Ang kanya mga anak, ihinta kang isipan at hindi na, alam niyo po ba kapag ang tayo nababalisa, yung kabalisahan, ninanakaw, yung peace, yung inner peace ng ating isip, ng puso, na dapat sana hindi. Nawawala sana yung matinong pag-iisip na dapat natin magagawa dahil doon sa pagkabalisa. So, yun po yun na. Huwag tayo mabalisa, sabi ng Panginoon Jesus. Pangalawa, sa letter B, tingnan po natin dito. Merong 4 na mga dahilan kung bakit hindi dapat mag-alala. O ito po, nagmula na sa salita ng Diyos. Yung bakit ka ba hindi dapat mag-alala? Sige nga, tingnan natin. Number 1, sabi rito, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tama po ba? May damit ka nga kung wala ka ng buhay. Alin ba ang mahalaga doon? O meron ngang damit, pero isusot sa'yo, tuwid ka na. O, sino may gusto nun? Hindi po ba yung buhay mahalaga? Yung buhay, yung kaluluwa, yun po mahalaga. Hindi po yung kasuotan. Sabi sa verse 25, kung ang Diyos na makapangyarihan ang lumikha ng buhay, yung buhay niyo, buhay ko, ang Diyos ang may likha. Tama po ba? O siya po ang may likha. Hindi ba rin niya kayang maglaan ng pagkain doon sa buhay na nilikha niya? Hindi ba niya kayang mag-provide ng yung kakainin? Gayong ang Diyos ang may likha sa buhay mo at buhay ko. Responsibilidad tayo ng Diyos. So bilang mabuti at tunay na Diyos, may kakayanan maglagay, magbigay, bakit hindi niya ibibigay yung kung yung pangangailangan mo?
Minsan natatakpan ng pangangailangan natin yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Aminin po natin. Sa sunod-sunod minsan na pangangailangan, problema sa buhay, kailangan isettle, yung Diyos lumiliit sa paningin natin. Ang lumalaki sa atin, naku, heto na yung malaki. Parang bagyong dumating sunod-sunod. Pero sabi ng salita ng Diyos, ang isang tao na nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang mga narinig na salita. Ano po ang sabi doon? Matutulad saan? Sa isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa pundasyon ay bato. Kahit anong bagyo dumating sa buhay, nananatiling matibay na nakatayo. Bakit? Pundasyon natin si Kristo eh. Kahit ano pang balita, ano pa nakakatakot na balita, dumating man yan, ano na, yun, di ba? Sabi, super typhoon, hindi ka mawiwindang. Hindi ka mag-aalala. Bakit? Eh, meron Diyos eh. Alam naman niya kung paano tayo pangalagaan at alam naman natin yung kanyang kapangyarihan. So, ang kailangan doon, application. Yun po, isipin po natin, ang Diyos na makapangyarihan ang lumikha ng buhay. Tanungin natin sarili natin, hindi ba niya kayang maglaan ng pagkain at damit upang tayo mapanatili? Ma-maintain yung buhay mo pansamantala dahil hindi man dito yung pangmatagalan nating mundo. Kaya po ng Diyos yan. Tandaan po natin, buhay ibinigay para sa para sa akin. Ano pa ba yung naisip nating hihigit pa na pangangailangan natin dito sa mundong ito? So, yun po. Pangalawa, na bakit natin dapat hindi tayo mag-alala. Ito, sabi po dito, higit kayong mahalaga sa mga ibon. Napagmasdan nyo na po ba, nakapagmasid na po ba kayo sa ibon? O, madalas may lumilipad na ibon, tiningnan nyo lang, wala lang. Malimi naman, ganun eh, hindi natin pinagtutuunan ng pansin, ano? Pero sabi dito, tingnan niyo po yung word na pagmasdan ninyo. Kinuha niya atensyon ng mga tao upang i-focus doon sa isang maliit na bagay. Kasi malimit o madalas sa mga tao, pag maliit at walang pakinabang isang bagay, hindi natin pinapansin. Di po ba? Hindi natin pinagtutuunan ng pansin. Pero sabi niya, pagmasdan niyo mga ibon, maliit na nilikha. Lulundag-lundag lang dyan. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman, okay, nagtitipon sa kamaling. Pero ito, ang ganda, oh. Ngunit, pinapakain sila ng Diyos. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Sige po, tingnan ninyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, you are fearfully and wonderfully made. Di ba? Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So, gaano tayo kahalaga sa Diyos? Gaano ka kahalaga sa Diyos? Kung minsan naisip natin ang buhay natin hanggang dito lang. Wala nangyayari sa buhay, nagkakamali po tayo. May panahon ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring nakita natin ang mundo, umaasenso. Gumaganda ang buhay. Pero hindi pa tapos ang istorya ng buhay mo sa Diyos. Ang inuna ng Diyos, makilala mo siya sa makabibliang kapamaraanan upang maunawaan mo na ikaw na sumampalataya sa Kanya, secure na ang kaluluwa mo. Na pinakamahalagang makukuha ng tao, lahatin na natin ang makukuha sa mundong ito. Yun po yung pinakamahalaga. Bakit? Ang buhay natin dito sa mundo, pasamantala lang. Para pong ganito, itong space na ito, ganito kalaki. Abutin ka man na 100 taon, ganito lang kaiksi yan. Temporal. Pero ang nakasalalay, yung eternity, dito, mula doon hanggang pangwalang hanggan. Ipagpapalit mo ba yung pangwalang hanggan sa pansamantalang buhay na meron ka? Di po ba? Isipin po natin yun. So, kung naisip natin yon, ang tatanungin natin, oo nga, mahalaga ako sa Diyos. Bakit? Yung Diyos, kung tutuusin, pwede naman siya hindi bumaba para ako iligtas. Sino ako, Panginoon, para ako ipagbawisan mo ng buhay mo? At bigyan ng buhay na walang hanggan, at bigyan pa ng pangako ng tahanan ng mansyon sa langit, sabi sa diyan, di po ba? Na nagpe-prepare ang Lord ng ating tahanan sa langit. So sabi dito, ang tao pa kaya na nilikha ayon sa wangis ng Diyos ang hindi niya kalingain. Sabi sa Genesis 1:26-27, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Nilikha ng Diyos, di ba ba, sa kanya pamagitan at kapangyarihan ng kanyang salita, yung nakikita, yung hindi nakikita, liwanag, nilikha niya, o pagkaroon ng liwanag ang nilikha niya, yung vegetation, mga tubig, sineperate niya. Mga puno, mga hayop na nabubuhay sa lupa, nabubuhay sa dagat.
bago niya nilikha ang tao. At doon, kung iisipin po natin, ano pong ginawa ng Diyos? Nag-provide muna siya ng pangangailangan mo, ng pangangailangan ko. Di po ba? O sabi niya, pamahalaan niyo lahat ng yan. Sabi kay Adan. O, yung mga pagkain, pwede niyo makain yan. Nag-provide ang Diyos. Kaya tayo po, kung meron tayong pangailangan, isipin mo natin, ang Diyos, meron na ipin-provide noon pa. Ano po ang kailangan natin gawin? O, siyempre, tulad ng isang anak, lalapit sa ama, Dad, eto po yung sitwasyon ko, kailangan ko po ng ganito eh. Alam niyo naman po, sabi niyo po, alam niyo naman po yung pangailangan po, naming pamilya. Pagkakatiwala ko po sa iyo to at kami po yung papanatag ang loob namin dahil alam po namin, pinananampalataya. Sa takdang panahon, pagkakaloob niyo po sa amin to. Dahil ito yung aming pangangailangan sa dalaw. That's it, magpatuloy tayo. Maging liwanag tayo. Yung ating mga karanasan, yung ating mga nababasa, ibahagi natin. Yung po mahalaga. Yung, kaya nga po tayo, testimony tayo ng Diyos. Sabi sa Revelation, nagtagumpay ang mga niligtas ng Diyos, ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At sa pamamagitan ng kanilang mga patotoo. So mahalaga po yung patotoo natin ng mga anak ng Diyos. Dahil sa ating mga patotoo, ang kapwa natin, paligid natin, namamanga. Dati ang buhay nitong taong to, halos patapon na. Di ba? Subalit ngayon, nakita ko nagbago ang buhay niya. Ano kaya ang meron? So, doon sa patotoo natin na yon, nagiging liwanag tayo. Pwede ka approach, sister. Ano bang sikreto mo at nabago ang buhay mo? Oh, that's it. Huwag tayo mahiya. Sabi nga po ni Pastor Danny, sa kanina, doon sa pag-aaral, tayo niligtas ng Diyos upang mamunga. Di po ba? Tama po? Nabasa niyo po ba yon? Sa John chapter 15, sabi ng Panginoong Hesus, ako ang puno, kayo ang mga sanga. At ang nananatili sa puno, mamumunga ng sagana. So ano po ba yung bunga sinasabi doon? Tayo niligtas, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ano pa maging bunga? Yung kaligtasan meron tayo mula sa Panginoon, ibahagi natin. Yun po yung magiging bunga at maluluwalhati ang Diyos. Huwag po tayong, sabi nga po, huwag po tayong mahiya. Kasi handito na rin tayo, hindi po ba? Sino rito yung mga siguro, mga 5 taon na, maaari may 5 taon na dito, 10 taon. Kumusta po ang ating pagbabahagi ng Word of God? Hindi po tayo mananatiling nakaupo nakikinig. Tandaan po natin, para po tayo halimbawa isang timba, ano? Yung timba na walang laman, buksan niyo po, patuluan niyo ng tubig. Mapupuno po yan, di po ba? At pag hindi mo pinatayan at hindi mo ginamit, anong mangyayari? Aapaw lang yan, tatapon ng tatapon, masasayang. Tama po? Subalit yung umaapa, kita mo paapaw yung tubig ko, sumalo ka. Gamitin mo yung tubig, ipanlinis mo, ipandiling mo, ipaligo mo, anong nangyari sa tubig? May pakinabang. At yung na-vacuum, na empty na space doon, anong gagawin? Patuloy na pipilan, lalagyan. Ganyan po ang buhay ng Kristiyano. Yung mga salitang ating naririnig, natututunan, ibahagi natin. Sa gayon, marami po ang pagpapalain sa pamagitan ng salita ng Diyos. At habang po tayo nagpabahagi ng salita ng Diyos, may mga katanungan po ipupukol sa atin. At yun po, magkakaroon po tayo, hindi sir, na aralin to. Ano po sinasabi doon? At tayo ay pupunan at pupunan ng Diyos ng kaalaman nagmumula sa kanyang salita. Nagiging kagamit-gamit tayo. Hindi po tayo parang pinupunan na tayo, tumatapon lang. So yun po yung kahalagahan ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Maibabahagi po natin. Kaya po mahalagang bagay, yun po inaaral ninyo, yung tungkol po sa pag-evangelism. Gamitin po natin yun. Ako po naniniwala at alam ko po kayo naniniwala. Hindi niloob ng Diyos na tayo ay kayo ay malipad dito sa iglesia ito. At totoo po niyan, alam po nila Pastor Danny, nila Pastor June. Kapag kami nagdodonwas ang panalangin po, pagkalooban ng Del Monte ng isang masasabing sariling lugar, sariling building at iglesia. Sino makapagsabi ang building na ito? Who knows? Sa ngayon, nagre-rent. Masasabi ba natin, kung hipuin ng Diyos ang may-ari nito, purihin ng Diyos. At sabihin, okay, sige po mga kapatid. Ngayon, ang gagawin po natin, rent to own na po itong building na to. Particular sa JGIBC. Imposible ba yon? O, tingin nyo, hindi kayo makasagot eh. Imposible ba yon? Posible! Posible po yun. Naririnig yata ako na may-ari. Purihin ng Panginoon. Sana nawa ang loob mo. Hindi po. Totoo po yun. Eh, hindi po ba yung may-ari ng isang malaking kumpanya?
Dati, nung hindi siya born again pa, sarili niya kita, nung na-born again, nagkaloob sa Diyos. At nung lalo pa lumago na lumago, anong ginawa? Yung 10%, yun na lang ang tinitira niya. 90% ibinigay niya sa gawain sa Diyos. Hindi po ng Diyos. Parang si Sakeo. Natatanda niyo po yung sinabi ni Sakeo? Panginoon, salamat po. At kung ako po'y may nadaya pa, ibabalik ko pa ng merong ika-apat. Hindi ko po sinasabi na nadaya yung ano. Yun po yung sinabi ni Sakeo. Ang sinasabi ko, binibigyan ng emphasis dito, pag ang salita ng Diyos, ang Diyos humipo sa puso ng tao. Kahit yung tinatangkilik niya, kaya niyang gamitin into a blessing. Tandaan po natin niya, kahit yung ito na lang ang natitira sa iyo, pag lumapit sa iyo yung isang tao, pangangailangan, at sinabi ng Diyos, gamitin mo yung resources mo para pagpalain tao to. Ilalabas at ilalabas mo yan. Bakit? Dahil ang Diyos ang kumikilos sa puso at sa buhay mo. Mas masarap sa puso yung meron kang maliit na nagagamit ng Diyos kaysa meron kang malaki na hindi at natutulog at walang pakinabang ang Diyos. Tandaan po natin, hindi po natin alam ang buhay. Sino magsasabi na pinaghirapan natin ng maraming taon sa isang iglap? Pwede mawala. Di ba? Pero yung maliit, man yan, na ginagamit natin sa gawain ng Diyos, lalo pang i-bless ng Diyos yan. Maniwala po kayo. So, yun po. Ang tao na tinubo sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak na si Jesus, sabi dito sa Romans 8:32. Di po ba? Kung yung buhay ng Panginoong Jesus ibinigay sa atin, tapos, pinapakain ng Diyos sa mga ibon, paano na tayo? Paano tayo sa harapan ng Diyos? Hindi ba niya ibibigay? Yung buhay niya ibinigay eh. So, walang hindi kayang ibigay ang Diyos ng ayon sa kanyang kalooban para sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang tanong, mababalisa pa ba tayo? Mag-aalala ka pa ba? Gayong ang Diyos ang nangako. Pag ang Diyos po ba nangako, napapako? Ang tao, madalas. Pag nangako, napapako. Pero ang tao na mayroong Kristo, pag nangako, ginagawa po yan ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po? So, ayun. Point number, ayan. Hindi ibig sabihin na hindi na sila gumagawa. Bagay yung mga ibon, naghahanap din ng pagkain. So, ito naman po yan. No? Hindi ibig sabihin, okay na, bahala na si Lord yan. Meron mga Kristiyanong gano'n na paniniwala. O hindi na ako magsishare kasi kung siya ligtas siya. Hindi po gano'n. Kailangan makarinig ng salita ng Diyos ang isang tao upang buksan ang pananampalataya. Gayon din naman, ang pananampalatayang walang gawa, sabi ng Panginoon, patay. Kung tayo umaasa sa Diyos, gawin natin yung usual na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung tayo nagtatrabaho, magtrabaho tayo. Kung tayo nag-aaral, mag-aaral tayo. Kung tayo, yung ministry natin sa tahanan, gawin natin yun. At doon sa mga ministry na yan, palalaguin tayo ng Diyos. So, yun po. Subalit hindi sila nahulog sa kasikaman o labis na pag-alala. Sila man ay humahabi ng mga pugan. Yung bang sila'y marunong makontento, sabi nga po. Sabi po sa Lucas 12:16-21, yung mayamang hangal. O yumaman na yumaman, sabi niya, magpapagawa pa ako ng mga kamalig para doon ko na ilalagay yung iba pang yaman. At pagkaraan, mamamahinga na lang ako magpapasarap sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, hangal, sino may sabi sa iyo na bukas buhay ka pa, ngayong gabi kukunin ko na ang iyong buhay. Sino makikinabang ng pinaghirapan mo? Hindi mo ba? Baka isang iglap lang, yung 10 taon mong pinaghirapan, isang buwan lang, ubos na lahat. Hindi natin masasabi. So, mahalaga at mas mainam na magtiwala sa Diyos. Number 3, reason, hindi mapapahaba ng tao ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-alala. Sabi doon kanina, isang siko no? So, ibig po sabihin, kahit isang saglit, madudugtungan ba natin kahit isang minuto yung buhay natin? Umupo ka dyan sa isang tabi, mag-alala ka na mag-alala. Yung 24 oras mo, magiging 24 hours and 1 minute. Hindi mangyayari dahil meron tayo sapat na oras sa bawat isa. Yung oras na inilan sa inyo ng Diyos, yun din ang oras na inilan sa atin. Lahat tayo may 24 oras. Tama po? Wala tayong pinagkaiba-iba. So, bali sa Diyos, sabi rito, kahit anong pag-aalala mo, hindi mo madudugtungan ng buhay, hindi mo mariresolve at dagdagan yung buhay sa pamagitan ng pag-aalala mo. Maghapon, magdamag, ubusin mo ng panahon mo sa pag-aalala, yung buhay mo nasa kamay ng Diyos. Yung buhay ko nasa kamay ng Diyos. So, bakit tayo mag-aalala? At yun nga, masasayang, yun dapat ay masaya sana tayo at malalagay doon sa oras na tayo nag-aalala. Letter A, ang pag-aalala hindi garantiyan na makakamtan ng iniisip o ang pangailangan. Eh di kung sana lahat na tayo nag-aalala, ano? Isipin nga po natin isang komunidad, puro nag-aalala. Lalabas ka ng bahay dyan, may kinausap ka, hindi ka pinansin, nag-aalala. Kasi pag nag-aalala pala, makakamtan yung iniisip. Subalit hindi ganun eh.
Hindi naman mangyayari yun. Kundi ang ating mga pangailangan, di dinadagdag ng Diyos doon sa ating pag-uuna sa kanyang kaharian, sabi doon. Letter B, maraming bagay sa buhay hindi na kayang baguhin ng tao kahit pa mag-alala ng labis. Yung pinahintulutan ng Diyos na mangyayari. Hindi kayang baguhin ng tao yun. Yung pinahintulutan ng Diyos. Nababagong isang bagay, tayo nananalangin, humihingi ng katugunan sa ating pangailangan sa sitwasyon. May sakit. Pinapanalangin natin. Kayang baguhin ng Diyos yun. Dahil sabi ng salita ng Diyos, di ba, pananalangin, dinidinig ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid. So, yun po. Number 3 and 4, kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon, kinabukasan, igagatong sa kalan, kayo pa kaya ang hindi dadamitan ng Diyos. Alalahanin daw po natin, si Solomon, hindi pa nakapagsuot ng kahit anong kasing ganda ng mga idinamit ng Diyos doon sa mga halaman. Tayo pa kaya, kung yung mga damo nga, merong mga dadadamitan ng Diyos, yung pa kayang taong kanya nilikha, hindi niya ipoprovide. So, sinasabi niya yon doon sa panahon na yun, doon sa mga alagad, upang establish sa kanila na yung pananampalataya, mas mahalaga doon sa mga pangangailangan. Subalit, hindi ibig sabihin nun na babaliwalain natin yung pangailangan natin. Ang gusto ng Panginoong Hesus, mabuhay sa kanyang kaharian, na ang pananampalataya nasa kanya at ang pangangailangan ng mga mananampalataya magmumula sa provision ng Diyos. Sa kanyang pangako na ipinagkaloob niya ang inyong pangailangan. No? Yun, sabi doon, ang pag-aalala ay pagpapakita ng mahinang pananampalataya sa Diyos. Totoo po yan. Kung isang tao, panay ang pag-aalala at iniisip niya ang pangailangan, nagpapakita ito, no? Ay, yung pananampalataya natin, hindi pa ganoon ka-establish. So, ang dalangin natin, dagdagan ng Diyos sa ating pananampalataya at pagtitiwala na kaya niya i-provide ang ating mga pangailangan. Amen po ba? Parang tumahimik kayo. Mukhang maraming pangailangan. Ano? So, application. Ating panghawakan na may matibay na pananampalataya. Ang Diyos sa kanyang kakayahan, all-powerful, at kagustuhan na maglaan para sa kanyang mga anak. Tandaan po natin, nilikha ka ng Diyos, may plano ang Diyos sa buhay mo. At ang Diyos natin ay isang mabuti at mahusay na tagaplano. Hindi siya magpaplano at susulpot ka at pababayaan tayo. Kaya nga po hanggang sa kalangitan, pinlano ng Diyos yun kahit nalaglag tayo sa kasalanan. Nakadesign po tayo na tayo ililigtas, dadalhin doon sa kanyang kaharian pagdating ng takdang panahon. So yun po, point number 2 na tayo. Isa pamuhay na unahin ang kalooban ng Diyos. Yung puna, sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala sa anumang mga bagay. Pangalawa, ito po yung sikreto. Isa pamuhay naman natin na unahin yung kalooban ng Diyos. Bakit? Sabi rito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Ako po'y merong, nung kami po ni Leia, inihati ko po yung anak ko dito sa Makati nung last Monday. Nagpagasolina ako dito sa Nagtahan, diesel. Naikwento ko lang po, no? Yun, pagkabayad ko ng diesel, umalis na ako, umuwi na ako. Noong pong Wednesday, last Wednesday, punta kami na Cavite, magpapadiesel ako. Wala yung takip nung diesel. Mahalaga po yun kasi pag nalagyan ng tubig yung masisira yung makina. Bumalik po kami ni Lea galing na Cavite. Dumaan ako sa Nagtahan doon sa pinagpagasolin ng diesel. Ako sabi ko, Brad, hindi mo na ibalik yung cover ng diesel. Sabi niya, hindi mo na ibalik. Ito, kadi-diesel ko lang ng ganitong halaga, tapos na maubos na, nagpa-diesel ako sa Cavite. Sabi ng gas attendant, wala yung takip, kaya bumalik ako dito. Baka ako sa mo na ilagay ganyan. Sa madaling sabi, hindi na ibalik. Hindi naghahanap na ako online, wala akong makitang ano. Alam niyo po ba na may conference tayo kahapon? At yung lugar ng conference sa Banawe. Isang street lang nasa Banawe. Naisip ko na, Banawe na pala to. Ngayon, naglakad po ako papuntang Banawe. Alam niyo po, nakakuha ako ng takip. At natakip yung diesel. Bakit ko po kinukwento? May pangangailangan ako. Talagang sabi ko, Lord, delikado din sa sasakyan namin. Pwede masira. Sana makakuha ko. Na-amaze ako, hindi doon sa nakakita ko ng takip, kundi na-amaze ako doon sa plano ng Diyos. Sino magsasabing kahapon may seminar kami doon sa Quezon City Evangelical Church. At malapit doon sa Banawe. Isipin niyo po, at ako nagtanong na ako ng mga takip, wala akong makita. Sino kumilos doon? Sino gumalaw doon? Pinlano ko ba? Hindi po. Alam ng Diyos, may pangailangan ako.
At sa panahon na kanya inilaan, i-provide ng Lord. Simpleng bagay, pero kapag naisip po natin, maa-amaze ka dahil ganon ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pagkukulangin sa iyong pangailangan. Whatever it is, lahatin na po natin. Basta't ito'y pangailangan mo, pangailangan natin, at kalooban ng Diyos, mangyayari po yan sa kalooban niya. Sabi rito, mamuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Siya ang dapat mamuno sa ating mga desisyon, layunin at puso. O, yun po, malinaw po ito. Kung tayo hingi, may pangailangan at kailangan rin magdesisyon, humingi tayo ng gabay sa Diyos. Di po ba? At pray tayo, Lord, kailangan po dito. Alam niyo po yung pangailangan ng pamilya, mag-aabayad po itong ganyan. Loobin mo na maitawin namin ito. Sabi rito sa Proverbs 3:5-6, di po ba? Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will or He shall direct your path. So napakasarap nun na meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan natin, na kapag sinangguni natin, alam natin na tama yung direksyong ating daranan. Gusto ba natin na kung meron tayong patutunguhan, magkaligaw-ligaw tayo? Ngayon po kasi hindi na gaano naliligaw no? Kasi meron ng yung pero kung minsan nakukonsume ang oras natin kasi pinapaikot-ikot tayo. Tama po. Pero kung tayo alam natin mismo yung direksyon na inilaan ng Diyos, yung ways pinaliliko-liko ka, hindi ka liliko dahil alam mo na yung direksyon na kung saan ay tama at mapupuntahan mo. Ganun ang Diyos natin. Dadalhin tayo sa direksyon na tama at sakto sa Kanya. Hindi na tayo dapat alipin ng kayamanan. So ito po isa. Marami pa rin po mga Kristiyano kapag dumarating opportunity, ipinagpapalit ang pinangakong araw ng pagdulog sa Diyos. Marami ng pagkakataon na halimbawa sa church, ito particular yung mga younger generation, minsan dumarating pang pagkakataon na tayo gagraduate, sa church ganito po nagpipray mga kapatiran, lalo yung mga gagraduate, nakagraduate na napagkalooban ng hanapbuhay. Totoo naman po yan, mahal natin ng ating mga kapatiran at gusto po natin umangat ang level ng antas ng buhay ng bawat pamilya ng mga kapatiran. Masaya po tayo doon. Lamang kapag po, ito po yung nagiging fallback. Pag nakakita ng hanap buhay, ilang panahon, nawawala sa iglesia. Nakalulungkot. Nakalulungkot po. Pero titignan po natin, sino ang nagkaloob ng kanyang pinapanalangin. Might as well, ganito po, ang aking po masasabi, kung halimbawa nakakita tayo ng pag-a-applyan, might as well, sa simula pa lang, magpaalam na tayo. Sabihin natin, di po ba? Bahagi rin po yun para makilala tayo, identity natin bilang isang Kristiyano. Kaya lang mali, ay naku, baka hindi ako payagan. Baka sabihin na, kasi itong araw na itong linggo, maraming mga, lalo sa mga, sa mga restaurant, yung pong Friday, Saturday, Sunday, yan po yung mga sinasabing hatawan. Ako po yung napasok sa restaurant. At ako po yung worker doon sa Bulacan natin. Ngayon, sabi po ko, ako, Lord, ay mapupunta ito yung linggo, patay. Ibig sabihin, patay, di makakatid. Dahil linggo, nasa restaurant, Sabado. Pero kung ako naman po yung magpapatuloy na ganito, ang mamamatay naman po, yung spiritual na kalagayan ko sa'yo. Alin kaya mas mahina? Mamatay spiritual o hindi na bali maghanap na ibang trabaho? So sabi ko sa Panginoon, ito po yung lagi kong ginagawa na kapag mayroong challenge na Lord, basta po gagawin ko to. Sasabihin ko, magpapaalam ako. Nagpaalam po ako ng linggo. Yan po, alam ni Ma'am Ethel. Nagpaalam ako ng linggo. Sabi po ng aming headship, ka-apply mo pala ngayon, hindi ka pa nagsisimula, humingi ka na ng pabor. Ay, ganyan. Linggo pa ang gusto mong hingi, yun ang malakas tayo. Pasensya na po kayo, chef, kasi po, ako, Christian po ako at paglinggo po, worker po ako sa church. Praise the Lord ka ba? Sabi niya gano'n. Isipin mo, yun baka sa ngayon, pagka may kaibigan tayo na alam natin medyo tinutok-sutat, parang yung medyo, ano ba tawag doon? Pinagsasalitaan tayo ng parang na, praise the Lord ka na ba? Baka nahihiya pa tayo, wag po tayong mahihiya ng gano'n. Ibandera na tayo, mga Kristiyano. So yun po, sabi ko, bahala ang Lord. Siya naman na nagpahintulot na dalhin ako dito Siya rin na may karapatan matanggal dito o hindi ako matanggap. Alam niyo po, pinayagan ako nung Filipino-Chinese na chef. At sabi ko, sige, basta't hindi maapektuhan ng trabaho mo, kausapin mo yung supervisor, payag ako mag-day off ka ng linggo. So doon po, nakilala ako doon sa restaurant na Kristiyano. At doon po, nakapag-share ako.
At meron po ako nasira na nanumbalik. Hindi ko po sinabi to dahil nagyayabang po ako, kundi nakikita ko po kung paano gumagalaw ang Panginoong Hesus sa mga tao na handa siyang kilalanin bilang Panginoon at pagligtas. Hindi po tayo papahiya ng Diyos. Gagamitin pa tayo mightily. Huwag po tayo matakot na ipakilala na tayo Kristiyano. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Kung ako'y kakahiya mo sa lupa, ano sabi niya? Pagdating sa Ama sa langit, kakahiya din kita. Yun ang sabi ng Panginoon. So, yun po, letter B, mamuhay ayon sa katuwiran ng Diyos. At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Sabi sa 33, pagsunod sa kanyang mga utos at aral. At ang sabi naman, mahirap ba sundin ang utos ng Diyos at ang kanyang mga aral? Sabi ng Pilipos, hindi po mahirap. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan sa bawat isa upang masunod yung gustong ipagawa ng Diyos. Inisip natin mahirap dahil puro utos, puro aral. Subalit hindi po, dahil ang banal na Espiritu naghahari sa puso ng bawat isa. Tandaan po natin, Ephesians 1:19, merong hindi masukat na kapangyarihan na nananahan sa bawat anak ng Diyos. Tingnan niyo po yan. Hindi masukat na kapangyarihan. Meron ka kapangyarihan, kapatid. Hindi masukat. Bakit? Isang persona ng Diyos nananahan sa kanyang mga anak, yung banal na Espiritu. Sipin po niyo, isang persona ng Diyos nasa ating puso. Kaya sabi ng Efeso, hindi masukat na kapangyarihan, meron ka. Ano ang dahilan para hindi mo i-exercise yung kapangyarihan na yon? Hindi po ba? Amen? Oh, ayan. So, yun po. Mamuhay na may tiwala sa providensya ng Diyos. Magtiwala tayo na kaya provide ng Lord ang ating mga pangailangan. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Hindi po sinabing ilan, kundi lahat ng iyong pangailangan. Habang tayo lumalapit sa Diyos, pansinin po natin. Lalo tayo nagiging intimate at ano mang pangailangan, nalalayo tayo doon sa pag-aalala. Nakikita natin ng Diyos si Kristo. Tama po? Nakikita natin yung kadakilaan, yung kanya worthy siya na sambahin. Pagtiwalaan, dahil lahat ng pangailangan, sumusunod. Dahil siya ang may likha na lahat ng yan Inuuna natin siya. Pero pansinin natin, kung tayo lalayo sa Diyos, unahin natin ating mga pangailangan. Ano nangyayari sa buhay mo? Sa buhay natin? Lumalayo kay Kristo. Niyayakap natin yung ating pangailangan, hinahabol natin. At habang hinahabol natin yan, pabagsak tayo ng pabagsak. Subalit lahat ng yan, pansamantala. Mapapawi ang lahat nandito sa mundo, subalit ang mananatili sino? Ang salita ng Diyos, yung pag-ibig ni Kristo, yun ang mananatili sa kanyang mga anak. Huwag tayong masilaw ng pansamantalang karangyaan kumpara sa panghabang buhay na meron na tayo. Meron ka na. So yun po, ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang kabanalan, kundi kapahingahan din sa kanyang pagkalinga. Maraming tao, kahit Kristiyano, balisang-balisa, pagod na pagod, pagal ang katawan. Naranasan yun ba? Uwi kayo ng bahay, pagal ang inyong katawan, pati isip, bagsak ng spiritual na kalalagayan. Masyado na tayo na-abuse at na-rattle na tayo sa kalakaran ng mundo, nakikisabay na tayo. Pero sabi ng salita ng Diyos, mag-iba na kayo ng pag-iisip, huwag nyo na tularan ang buhay ng mundo dahil hindi ba na tayo? Binago na tayo kawangis na ni Kristo. Kung hindi natin na-apply yan, magmuni-muni tayo. Lord, ako ba'y talagang binago mo na? Ako ba'y talagang nabubuhay sa kalooban mo? At dahil ng Diyos, bigyan ka ng kapahingahan. Mahirap, nakakapagal sa isip, yung marami inintindi, lalo sa cares ng mundo, di ba? Kaya nga panyaya ni Kristo. Ano sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong lubhang napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Sapagkat kayo'y aking bibigyan ng rest, kapahingahan. Yung binibigay kong pasanin, magaan, hindi ka mukha ng pasanin, ibinibigay at bibigay sa inyo ng mundo. Yan po ang kanyang challenge at paanyaya sa atin sa bawat isa. Application. Ang hindi pagkabalisa ay tanda ng pusong pagtitiwala sa mabuting kalooban ng Diyos. Philippians 4:6 and 7. Sabi po, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Hindi po sinabing sa ilang bagay, kundi sa anumang bagay, huwag kayong mabalisa. Kapag dumarating yung mga ganong pagkakataon, ang sabi niya, ano dapat gawin ng mga nananampalataya? Kristiyano, manalangin. Manalangin na may pasasalamat. Ang sabi po dyan sa Pilipos. At anong bibigay ng Diyos? At ibibigay sa inyo kapayapaan ng isip at ng puso. Napakasarap. Aalisin yung care sa iyo, ibibigay peace of mind, peace of heart, na ang hirap makuha sa panahon na ito. Maliban na lang kung ikaw isang tumatayong Kristiyano at alam mo ang mga pangako ni Kristo. Kaya kung hindi po natin alam ang mga pangakong yan, madadala talaga tayo ng mundo. Subalit kung tayo nagbabasa, minemeditate, sabi ng Lord, pag dumating ang problema, lahat ng tao nakakaranas
Sa halip, pag may pasanin, manalangin ako, may pasasalamat. Lord, kini-claim ko yung peace of mind na sabi mo sa isang salita, yung peace of heart na sinasabi mo na hindi ibinibigay ng mundo. At bibigay ng Lord sa atin yan. Yung peace of mind at a peace of heart. So, yun po ang pangalawang punto. Unahin ang kalooban ng Diyos. At ang pangatlo, dito po tayo magtatapos, huwag mag-alala. Kung una, ay huwag mabalisa sa mga pangailangan. Pangalawa, unahin ang kaharian. Ito na po, i-apply natin. Ano dapat natin i-apply? Di huwag na tayo mag-alala tungkol sa bukas. Oy, Brad, parang hindi nata ayos yung ano mo, wag na magplano. Hindi ko po sinasabi wag magplano. Ang ibig ko po sabihin, po pwede tayong magplano na hindi mo ilalagay yung isip at puso mo na nadoon na lang. Kasi bukas pa yun eh. Ang dapat nating asikasuhin muna yung ngayon. Live one day at a time. Paano kung ba, katulad ng mayamang hangal, kinuha na buhay mo. Anong mahalaga ng pagpaplano mo? Di po ba? At nabimbing yun, dapat mong gawin dahil doon sa marami ka pa plano sa kinabukasan. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya sa panaan yung mga suliranin sa bawat araw, which is true. Ito po nakita ko rito. Sabi to, huwag niyong alalahanin ang bukas. Sino ba yung bukas natin? Sino ba yung nasa kinabukasan mo? Yung ba mga bagay na yan? Sino ba yung nagsabi na siya ay the same noon, ngayon, at magpakailanman? Sino yung nasa kinabukasan mo? Sino po? Sino? Sige po. Alam nyo eh. Nahihiya lang kayo sabihin. Sino eh? Pagka ganyan nahihiya kayo. Paano po tayo makakapag-share? Sino ba yung sinasabi mo nagliligtas ng kaluluwa? Sino? Diba? Pagsigawan mo, si Kristo. Diba? Si Kristo yung kinabukasan natin. Kaya nga po dito sabi, huwag niyong alalahanin ang bukas sapagkat si Kristo naroon na sa kinabukasan mo. Inihanda na niya yung pangalan ng kinabukasan. Sabi ng Lord, gusto ko mag-survive ka sa araw na ito, sa kapangyarihan ko. Magliwanag ka sa araw na ito upang yung mga tao makasalamuha mo sa araw na ito, maliwanagan din ng aking liwanag tulad ng pagliliwanag ko sa iyo noon, nung ikaw ay nasa kadiliman pa. Yun po ang kahalagahan. Letter A, sapat na ang suliranin sa kasalukuyang araw. Hindi natin alam o hawak ang mangyayari sa kinabukasan. Sino po? Alam po natin may plano tayo. Pero alam ba natin mangyayari? Matutupad ba? Umaasa tayo at sumasampalataya dahil meron tayong Diyos na naroon sa kinabukasan natin. Amen po ba? Huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat hindi mo alam kung ano magaganap. Sabi po sa Kawikaan 27 verse 1. So, yan po. Letter B. Meron pa ba? Ipagkatiwala sa Diyos ang bukas. Kung alam mo si Kristo na nandun na, siyempre magtiwala ka na kay Kristo. Namadali ang bukas, ha? Ito po. Ayan. Sapagkat ang bukas, ang mag-aalala sa sarili niya. Alam ng Diyos ang pangailangan mo eh. Pag mo naalalahanin, nandun ang Panginoon. Number 1, ang Diyos ang may hawak ng bukas. Which is true. Sapagkat batid kong lubos ang... Ito sa Jeremiah, medyo lumayo ako, no? Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi niyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan. Tanda po na yan, ha? Kinabukasang punong-puno, apaw na apaw, hitik na hitik sa pag-asa. So, sino ang nahandon? Sino nagpiprepare nun? Ang Diyos. Di po ba? Inaasikaso ng Diyos na yung kinabukasan natin. Ang gusto ng Diyos, anak, ako na bahala rito. Ang hirap naman sana ko to, kumukulit eh. Ako na bahala bukas. Ang kaintindihan mo, yung ngayon. Yung relasyon mo sa pamilya mo. Di po ba? Yung relasyon mo sa iyong kapwa-kapatid. Yung mga dapat mong gawin sa buhay, yung patotoo mo. Yun muna yung asikasuhin mo. Wag muna yung kinabukasan. Handito ka pa sa ngayon. Di ba? Yung mga yung testimony na gusto kong makita sa yun ang asikasuhin natin dahil ito yung bukas na inilagay yung kasalukuyan na inilagay tayo ng Diyos. Number 2, ang kinabukasan matuwid ay tiyak dahil sa Diyos mismo ang tagapag-ingat at nagtatakdaan ito. Kung ang Diyos ay nag-iingat, sinasabi nito, nagtatakda. Ano pang dahilan para mag-alala tayo? Di ba? O isa pa pong kwento, isang-isa na lang.
Mahilig ako sa kwento. No? Nung po kami binigyan ng blessing ng Lord, 2 weeks ago, pinapunta po kami ng bansang Japan. Hindi po Japan, sa Japan po. Kaya ko po ikukwento ito kasi pangaring maranasan nyo. Nasa Japan kami Monday. Tapos po, Monday ng hapon, pumasok ang balita may super typhoon dito. At darating daw po araw ng Sabado. Araw po ng Sabado ang uwi namin. So Monday pa lang, dumating ang balita sa Japan at nasa balita po na matindi raw, signal number 5. Yung pong dating sa gabi, yung po ang flight namin na bababa dito sa airport. Alam niyo po ba, naku, ang lakas pa na ng bagyo. Paano tayo pag-uwi natin? Ang sabi ko, Panginoon, pinahintulutan mo makarating kami dito. Naniniwala ko, ikaw rin na mag-uwi sa amin na ligtas. Pinahawaan ko yon. At naisip ko daw, tingnan mo nga, Monday pa lang, ang Diablo, tinatrabaho na kami. O ako. Kung ako'y nag-alala, 6 na araw ka doon, hindi mo naunawaan, nasa Japan ka, ang nasa isip mo, naku, may bagyo, super typhoon, baka pagdating ng eroplano, magkakalog at hindi kami makalanding ng ligtas. Di po ba? Alam mo po, sabi ko, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Hindi mo naman pahintulutan, blessing mo ito eh. Hayaan mo po na i-enjoy namin ang aming pamilya. Yung blessing na ibinigay mo. Ito po yung ngayon, yung sa Sabado, matagal pa yun eh. O ayun po, dumating po ang Sabado, pauwi na kami. Although, siyempre, nag-isip ka at sabi, naku, ang lakas ng bagyo. Sa Bulacan ay signal number 4 na. Habang po kami bibiyahe, sabi ko, Panginoon, bigyan mo kami ng kapahingahan, makakatulog. Alam niyo po, nakatulog kami sa aeroplano. Pagising namin, palanding na at ang liwalas ng paligid na itong sa may airport. At wala akong naramdamang turbulence. Bakit naranasan natin ang gano'n? Kasi pinagkatiwala natin sa Diyos eh. Yung mangyayari na hindi pa nangyayari, sabi ko, Panginoon, ikaw may hawak ng buhay. So yun po yung kinukwento ko dahil yun po isang patotoo na kung meron tayong mga kabilisan na hindi pa nangyayari, ibigay mo sa Panginoon. Kaya niyang ayusin ang bukas natin. At tayo po, tandaan po natin, hindi po natin sinasabi na hindi tayo daranas sa mga pagsubok at bagyo sa buhay. Pero ang pinapangako ng Diyos, itatawid tayo at i-safe tayong ilalan ng Lord. Maranasan man namin anumang turbulence ng buhay. Dahil kasama natin ng Diyos. Alalahanin po natin ang Panginoon. Even ang kalikasan napapatahimik. Even ang bagyo napapayapa. Dahil siya, sa kanyang pangalan nalikha, even yung mga bagyo na yan. Kaya niyang control. God is in control sa ating buhay. So, yun po mga kapatid. At ayun, sa ano na po tayo? Konklusyon. Sabi rito, na-advance ang bukas. Madalas nating naririnig ang kasabihan, don't worry, be happy. Narinig niyo ba yon? Don't worry, relax lang, be happy. Subalit, paano magiging tunay na maligaya ating buhay kung tayo namumuhay na walang mabuting relasyon sa Diyos? Mararanasan nga ba natin huwag mag-alala kung walang Kristo sa puso ng isang tao? Hindi po. Ang buhay magiging puno ng pag-aalala, kabalisahan, walang kasapatan, at walang pag-asa ng walang hanggang buhay kung walang Kristo. Subalit kung isa sa pamuhay natin ang aral ng Panginoong Jesus tulad ng kanyang mga sinabi sa mga alagad niya, sa mga follower niya noon, ang ating buhay magiging katulad ng isang bahay na itinayo sa pundasyong bato. Nasabi ko na po kanina, kahit dumating ang mga pagsubok sa buhay, itatayo ka ng Diyos. Totoo po yan. Itatayo ka ng Diyos. Pagtatagumpayin tayo sa mga alalahanin sa mundo at higit sa lahat, sigurado ang buhay. Hindi lang po dito. Yung buhay na walang hanggan doon sa langit. Sapagkat naroon na si Kristo eh. Sabi niya, kung saan ako naroon, ang gusto ko, naroon din kayo. So yun po ang pangako ng buhay na walang hanggan ng Panginoon Jesus sa mga kanyang iniligtas sa ating mga mananampalataya. At higit sa lahat, sigurado ang buhay na walang hanggan kasama ng Panginoong Kristo. So pansamantalahan dito tayo, pinapaalalahanan, paalala upang huwag mabalisa sa anumang mga bagay sapagkat pinagtagumpayan na lahat ng Panginoon Kristo. Ang gagawin natin, mamuhay one day at a time. Yung bukas natin, alam natin, nasa Panginoon na yon. Magpaplano tayo, ibigay natin sa Panginoon Jesus, gawin natin, mabuhay tayo ngayon. Kung ano dapat gawin sa araw na ito, gawin natin mightily. Kasama ang Diyos. Kasama ng ating mga mahal sa buhay. At magliwanag tayo bilang isang iniligtas ni Kristo. Amen po ba? Amen. So, purihin po ang Panginoon. At yan, glory to God. Tayo po ipansamantalang magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Bagamat tunay po, Panginoon, ang kabalisahan, hindi po naiiwasan. Subalit sa iyong mga iligtas, sa aming mga narinig, nag-aaral na yung mga salita. Tunay po, Panginoon,
Pinanghahawakan namin ang iyong mga pangako. Nag-aalala kami minsan kung hindi po pangmatagalan. Ito'y pinapawi ng iyong mga pangako at mga salita mo. Kaya po, tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat araw, mabasa ang iyong salita, maisa pamuhay nang kami ay matulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Kahit anong pagsubok dumating sa buhay na ito, nananatiling matatag at itinatayo mo, O Diyos, sapagkat ikaw, yung batong aming pundasyon, O Diyos. Maraming salamat. Ang mga salita mo na aming narinig, mai-apply sa buhay ng mga kapatid at maghari ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa iyo po. Ang papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless po sa lahat. Family prayer focus pa? Sige po. Meron po. Sino po ang family prayer focus ngayong month? Sino?